double time daw yung mga trolls. Tama yun, kaibigan, hindi lang double, triple time, quadruple time. Talagang natataranta na ho sila. Ano, meron din binanggit dito. Ito ho, talagang nakaka-alarma na eh. Pati yung hepe ng Bucor, yung Bureau of Correction, na dating retired General Gregorio Greg Katapang, na deliveran din, nahatitan din ng pera sa basement o paradahan ng Shangri-La Hotel. Imagine ninyo, ano ang ginagawa ng hepe ng Bucor at tumatanggap ng pera dito sa mga delivery boys ni Saldi. Para po balanse, wala na pong supposedly saklaw o control ang Armed Forces of the Philippines dito sa 18 sundalo. Pero kung tulig sa nila ng AFP, ganon-ganon na lamang. Bakit tahimik ang AFP patungkol naman dito sa aligasyon na si retired General Gregorio Greg Katapang, naging hepe ng AFP, ay tumatanggap din o tumanggap din ng pera mula kay Saldico at sinabi nga nila, nag-deliver sila sa basement, sa paradahan ng Shangri-La Hotel kay Bucor Chief Greg Katapang. Bakit hindi nyo punahin dahil ba siya ay general at sarhento o yung mababa pa ang ranggo ng 18 na matatapang at lumabas upang pumanig na sa sambayan ng Pilipino? Ito po yung dapat mamulat po ang inyong isipan. Talagang hindi po biro yung ginawang paglalabas ng mga katotohanan ng 18 ito. Bakit? Sinusunod nga po nila ang motto ng kanilang unit na hanggang ngayon ay nananalaytay sa kanilang sistema. Honor, duty, valor. Karangalan, katungkulan, kabayanihan. At yung dalawang Philippine Army member, ang kanila naman ay serving the people. Kahit sila retorado na, this is their way of still trying to serve you and me as the Filipino people. So, tulungan po natin, protektahan natin yung mga ito. Hindi po biro ito, pati yung danger o panganib na hinaharap ng kanilang mga pamilya. No? Kinukumpirma nila na totoo yung salaysay nung nauna nang lumabas si Sergeant Orly Gutesa. Marine din po yun eh. Diba? Yung mga binanggit po ni Marine Sergeant Orly Gutesa, di ba't nandyan din yung binanata nila si Sergeant Orly Gutesa dahil daw po doon sa notaryo. Ganun po kababaw na lang ang magagawa ng korap at bangkaroting administrasyon na ito. Bakit hindi inilabas yung Attorney Pechi Espera? Di ba? Yun ho yung nag-notary eh. Yung meron pong notice sa kalabas ng kanyang tahanan na siya po ay nagnotaryo 24/7. Imagine mo, walang tulugan ang kanyang notary service. Ginawa po niya yung kanyang notary service na parang 7-Eleven. Bukas, 24 oras. Dinaig pa ho yung maraming branches ng Mercury Drug na nagsasara, ilan lang naman ang 24/7. Ito pong nagnotaryo doon sa original affidavit ni Marine Sergeant Orly Gutesa, hindi na rin ho pinag-usapan yan. So dapat dito natin, ito rin ho yung dahilan, huwag natin kakalimutan, kung bakit pinalitan yung dating chairman ng Blue Ribbon, huwag ninyo kakalimutan yun ha. Pinalitan yung dating chairman ng Blue Ribbon ng Senado na si Senador Dante Marcoleta, ating kaibigan. Pinalitan, bakit? Ando na po papunta na sa tarangkahan ng Malacanang yung investigation dito sa maanumalyang flood control. Kawing-kawing na po ito hanggang budget tatagos po ito. Kaya pwersahan, tinanggal bilang chairman ng Blue Ribbon si Senador Dante Marcoleta.
Kung si Dante Marcoleta ho ang nagpatuloy nun, alam mo ngayon, na-wrap up na po itong investigasyon na ito at napapanagot na ho natin yung mga nagpapahirap at nagnanakaw sa sambayan ng Pilipino. Meron din hong larawan pinadala sa atin dahil nga po nababanggit, ito colored. Yan, nag-circulate din po ito. May maganda pong sinulat sa kanyang social media sa FB page, si Architect Butch Balyao. Shout out kay Architect Butch Balyao. Maganda yung kanyang isinulat, yung kanyang artikulo sa kanyang Facebook page. Ito po yung colored version ng mga naghahatid ng maletang pera kay Stella Kimbo. Binilugan po, nagsisirculate po ito sa social media, yung bike. Tapos magagaling na po talaga, mahirap po magtago ngayon. Ito po yung bike, pati yung helmet. Side by side, sabi ni Butch Balyao, tinanong daw niya si Google, nagbabike ba si Stella Kimbo? Sinagot siya ni Google, aktibo yan. Talagang biker yan. Tama nga po, ayan ho. Nagbabike. Tingnan po ninyo, yung nakasabit sa pader at yung gamit na bisikleta. No? Ngayon, kahit sabihin niya, hindi naman ibang bike yan. Meron pa isang tanong Anong ginagawa ng taong ito sa kanyang bahay? Staff ito ni Zaldico. Madali pong imbestigan ito mga kababayan. Kailangan mo malaman ninyo. Dahil paulit-ulit ko sinasabi, kagaya po kami sa Akbang na Maisog, patuloy ang ating advokasya, humihingi ng transparency, accountability, full accountability. Ito po iyon At mahalaga po na may ugnayan tayong diretsyo ngayon dahil magwi-weekend na naman po. Gagawa na naman sila ng istoryahe para po patayin itong napakainit na issue. Kaya po inaanyayahan ko kayo na sumali sa aking pahina, i-push po ninyo, i-share ninyo, kailangan maraming makanood. Para nang sa ganoon, hindi po nila basta-basta matabunan ng kung ano-ano. Imagine mo, kasong unjust vexation, serving of the warrant of arrest for a very, very negligible case of unjust vexation, full coverage ang mainstream media. Itong paglabas ng 18, busal, bulag, bingi, manhid ang mainstream media. Yung ICC operation, kailangan po pag-usapan din natin. Matagal na ho natin alam na Disyembre pa lang ng taong 2023 ay pumasok na yung Chantal Daniels. Chantal Daniels, yung prosecutor ng ICC. At yun nga po, kinupkup na nila, kinumpirma dito sa affidavit ng 8. Lalong-lalo na itong si Bernard Tube. Bernard Tube, kasama na naman niya yung mga kamag-anak, yung magulang po ni Mark Tiksay at John Paul Estrada. Kausapin po nyo, baka naman maantig ninyo ang damdamin ng inyong kamag-anak. Itong John Paul Estrada at Mark Tiksay. Hindi po tayo uusad kung patuloy nating pagtatakpan itong mga kurap at kurakot na ito. Tanungin nyo, John Paul, Mark, yaman ka na ba? May bahay ka na ba sa Forbes? Binigyan ka ba ng unit dyan sa Shangri-La BGC? O ang buhay mo'y ganyan pa rin bago mo nakilala at bago ka inutusan ng mga taong ito? Di ba pag magkaroon po kayo ng self-examination and self-re-examination? Dahil kawawa po ang mga taong ito, pati na po yung pamilya, damay-damay na po ito. December 2023, sila Bernard Tube, talagang nakita niya si Sunny Trillanes. Yan, paragraph 17 po yan. Sinundo ng mga sasakyan ni Zaldico, yung mga taga-ICC. So nakaset up po talaga yung ginawa nilang pang-aapi sa kapwa natin Pilipino. Di bali na yung siya dati nating Pangulo. Hindi ho Pilipino po yun Samantalang sila ay nagpapakasasa diyan po sa pera nating mga Pilipino. Doon po sa
paragraph 22. Paragraph 22 po nung ano. Ito po yung mga sasakyan daw ni Zaldico na ginamit pang sundo, service ng mga tiga-ICC. Ano? Binanggit na naman yung Unit 9, Manila Polo Club. Sino ang may-ari nito? Dapat yan, aktibo na yung mga mag-iimbestiga o nag-iimbestiga o nag-iimbestigahan. Pupunta ka lang naman sa Makati City, hingin mo yung property ID nito, sino ba ang rehistradong may-ari at pa every year nagbabayad ng amilyar nitong Unit 9. Unit 8 and 9 nga ay ng Manila Polo Club. Nakausap daw ng mga taga-ICC, sino pa? Martin Romualdez, sino pa? Zaldico, at sino pa? Sonny Trillanes. Paulit-ulit po yan. Incidentally, meron pong post ako nakita sa social media na sinabi ni Sonny Trillanes na kanya raw po'y hindi aatrasan ng mga paratang na ito at idedemanda niya itong 18 at si Mike Defensor, hindi ko alam ba't si Mike Defensor idedemanda niya. Wala naman, ito po yung mga pangalan ng pumirma eh. Wala naman si Mike Defensor dito. Pero idedemanda niya si Mike Defensor. Magkaganoon pa man, mabuti po iyon. Bakit? Para humantong sa korte. Magkaharap-harap sila. Haharapin nung 18 si Sonny Trillanes. Ituturo siya at positibo siyang ituturo, lalong-lalo na nung Bernard Tube na kasama yung mga taga-ICC at binigyan ng pera yung mga taga-ICC, nag-good time yung mga taga-ICC, binigyan ng babae yung mga taga-ICC, to the point na ayaw nang bumalik ng mga taga-ICC sa The Hague. Nag-enjoy po dito eh. Nag-enjoy dito at binigyan din base sa kanilang pinagsamang sinumpaang salaysay ng pera pati si Sonny Trillanes. Makikita natin ang sentro pa rin ho nito, Mark Tiksay na naman ang binabanggit na palagi ang kasama. No? Nandyan din siyempre, ito yung nagsampa ng kaso, di ba? At binasbasan pa ng holy water. Dapat pala naligo siya ng holy water. Si Father Flavi Villanueva na ayan din, nagpunta raw sa bahay Kalinga. Ito yung mga dapat nating tinutugis at hinahabol. At hindi po tayo, public document na po ito, nag-circulate na ito eh. Meron pong mensahe rito kanina, baka troll ito, wala daw pong pirma yung ipinakita ko. Wala talaga, draft yun eh. Diba? Ka mag-alala, meron pong pirma lahat yan, no? Pirmado po iyan. Diba? O, ngayon, yung troll, may witness po eh. Sino po yung witness? Kilala ko ito eh. Ang witness po ito, basahin niyo po yung pangalan. Marami pong nakakakilala at alam po ang pagkatao na nag-witness, si Bishop Ephraim Tendero. No? Sino po si Bishop Ephraim Tendero? Siya po yung ambassador ng World Evangelical Alliance, former national director ng Philippine Council of Evangelical Churches at former Secretary General ng World Evangelical Alliance. Yan po yung nag-witness. Ano ho? Screenshot po ninyo. Kilala po sa lipunan si Bishop Ephraim Tendero. At ako'y natutuwa dahil nagkasama lamang kami nung isang gabi. Ako'y inaanyayahan niya, hindi ko alam na selebrasyon pala yun, belated celebration ng kanyang 69th birthday. At doon din inilahad yung kanyang patuloy na misyon bilang bishop sa lipunan. So, yan po yung nag-witness. Ano? Baka sabihin, hindi rin ito notaryado. Notaryado din po ito. No? Matibay, solido. Solid po itong dokumentong ito. No? Marami pong salamat sa mahigit 5,000 live viewers natin base po sa aking Magic Eye. Marami pong salamat. At yun nga po, yung Chantal Daniels.
ay paulit-ulit ayaw na hong umalis dito. Yan din po yung nabigyan ng larawan na nandoon sa hearing ng ICC kay Pangulong Duterte. Ano? Pabalik-balik po yan. Again, there is a mention of Paul Estrada at Mark Tiksay. Paulitin ko po, umaapila ako sa ngalan ng bawat pamilyang Pilipino kay John Paul Estrada at Mark Tiksay. Pati po sa pamilya ni John Paul Estrada at Mark Paul Tiksay. Parang awa nyo na lalong-lalo na sa mga kabataang Pilipino at sa mga kabataang darating pa lamang sa ating mundo. Kaawa-awa po ang Pilipinas at ang Pilipino. Kumbinsihin nyo po itong kamag-anak nyo, anak ninyo, John Paul Estrada, Mark Tiksay, maglahad na po ng kanilang nalalaman. Sila po yung central figure dito sa korupsyon ng paghahatid ng mali-malitang pera. Kawawa po Di ba? Na mapwera na lang na yumaman na rin. Bilyonaryo na rin si Mark Tiksay at John Paul Estrada na baka subong-subo na ayaw nang lalabas. Pero yung mga magulang nito, yung kamag-anak nito, may kaibigan naman to tiyak. Kumbinsihin ninyo, mag-execute na rin ng affidavit at ilabas ang kanilang nalalaman. No? Dito po sa paragraph 30, yung pagpupulong na naman. Saldico, Martin Romualdez, Sunny Trillanes sa Manila Polo Club. Yung nakakakilala po kay Martin Romualdez, alam naman nilang lahat. Yan ang hangout ni Martin Romualdez, yung Manila Polo Club. So makikita yung tibay ng mga nakalahad dito sa pinagsamang sinumpaang salaysay. Ano? Kung aatakihin po nila ang kredibilidad ng 18 mga sundalo, ultimo po resibo ng DHL. Resibo ng DHL. Meron po si Bernard Tube. Bakit siya merong resibo ng DHL at ano naman ang koneksyon ng resibo ng DHL sa korupsyon at ICC? Sapagkat sa dami ng na-shopping ng mga taga-ICC, $2 million ang pinamudmod pinakonvert sa peso, mahigit 100 milyon po yun. Ang daming pera po nun. Ang daming napamili ng mga taga-ICC. Sumasabog na po yung mga maleta nila ng damit. Siguro kung ano binili, hindi na nila mabitbit nung sila'y umalis. Kaya nakiusap sila dito kay Bernard Tube, ipadala na lang sa The Hague, yung isa naman sa USA. At meron pong ipinakitang resibo ng DHL. Black and white lang po ito. Pero nagsisirculate po ito sa social media. No, sinisikap po nating himayin yung laman ng affidavit na ito. Ngayon, alam po ninyo, merong isang executive order na nagtatatag ng tinatawag nating whole of nation approach. Ano po yung whole of nation approach? Yung buong bansa dapat ang kikilos at ang gagalaw o yung WONA. Ano po? Ang layunin po ng WONA or whole of nation approach ay ginagamit po yan usually upang tapusin yung communist insurgency o kaya yung sagutin at tuldukan at gamutin yung root cause of insurgency. Subalit dito sa administrasyon ni Bongbong Marcos, makikita natin kung gaano kalawak at laganap ang kurakot at korupsyon. Ginamitan din nila ng whole of nation approach kung paano nakawin, kurakutin ang pera nating mga Pilipino. Ang dami pong sangay ng pamahalaan ng kasali rito. Pati ang chairman ng COMELEC na pinangalanan din, si George Technical Glitch Garcia, na nandoon sa Midas Hotel. Tanong, ano ang ginagawa mo at nakikipagtagpo ka kay Saldico sa Midas Hotel? Hindi ba't improper yan? At malinaw dito sa naging pahayag ng 18 sundalo, 4 na maleta ng pera ang kanilang ibinigay sa sasakyan
ni George Garcia. Dapat ito harapin. Hindi po lumalabas ito sa mainstream media eh. Mamaya tatalakayin din natin yung mga media-media na yan. Sila Mark Tiksay, si John Paul Estrada, binanggit na naman ang daming beses. Buhay pa kaya si Mark Tiksay at John Paul Estrada?